Kabayan, kumusta? Ano na balita sa inyo? So yun guys, sa mga baguhan lang dito sa ating channel, ito ating pinag-usapan ay mga trabaho opportunity. No? Kung again, sinasabi ko sa inyo, ayusin ang inyong mga requirements at qualification kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho dito sa Canada. Dahil dito, importante na maayos ang inyong mga qualification. So yun guys, sana po ay itong ating video ngayon ay makapagbigay sa inyo ng mga ideya kung paano ba mag-apply dito sa Canada. And again, sinasabi ko sa inyo na meron po akong sample resume doon sa aking Facebook page. And again, doon naman sa ating Facebook page na pinag-usapan, mag-ingat kayo dahil mayroon pong kumopya sa aking Facebook page at hanapin nyo yung mga over 170,000 followers. Akin po yun. Okay? So, but again, marami po tayong mga videos din dyan, mga reels na pinopost na sana po ay talagang makakwalify din kayo o makakuha man lang kayo ng mga idea. No? And again, sa mga naghanap ng trabaho dito sa Canada, na sila po ay nasa ibang bansa, kagaya ng Middle East, no? Marami pong nagko-comment sa akin doon sa aking Facebook page at sinasabi nga na pagkatapos daw ng kontrata nila next year, ay inisip nilang mag-apply dito sa Canada. And again, ang aking tugon para sa inyo, kung kayo man ay gusto nyong mag-cross country sa Canada at kahit hindi pa tapos ang inyong kontrata, maghanap na kayo ng trabaho dito dahil ang processing ay medyo matagal. Hindi yon siya pag-apply nyo agad-agad, no? Dahil may proseso siya na talagang sundan, kaya importante na kumbaga kayo ay maghanap-hanap na. Tapos by the time na medyo patapos na inyong kontrata sa mga trabaho ninyo, medyo at least meron na nakaabang na para sa inyo. Dahil ang proseso dyan ay matagal. Ang LMIA lang ay abutin ng mga 3-4 months ang LMIA. Tapos syempre, proseso pa. So, at least mga 1 year ang inyong processing period. And sinasabi ko sa inyo, dito sa Canada ay pinagbawal yung placement fee. No? Pinagbawal ang placement fee ng Canada, kaya huwag kayong basta-bastang magbigay ng pera dahil talagang hindi ano yan. Talagang pinagbawal yan. Okay? So mag-ingat lang kayo sa mga nanghihingi ng pera kahit kayo man ay mag-apply dito nga sa online jobs, sa Jobbank, sa Indeed, o anumang mga website na pinupuntahan ninyo, mag-ingat lang. And yung ating mga employer naman, sinasabi ko nga sa inyo na sila po ay hindi kumukontak na gamit yung WhatsApp, sila po ay nagpe-Facebook, no? So hindi po sila. Sila po ay nakikipag-set ng meeting through Zoom, magsusum meeting kayo. Pero again, sabi ko sa inyo, importante din kung kayo man ay naghanap ng mga trabaho sa online, ang masasabi sa inyo, i-research niyo yung company kung sila ba ay totoo nag-hire doon sa kanilang website, dahil yung iba medyo nakakatakot lang, no? Kaya ayusin ninyo yung inyong pag-apply dito, at itong ating mga video dito, andito po lahat. Sinasabi ko sa inyo na ito pong mga description, kopyahin nyo kung kayo man ay merong klaseng description na ganyan. So importante din na talagang maayos yung inyong job description sa inyong resume kung kayo man ay magsusulat ng resume. Okay? So again guys, ito ating pag-usapan ngayon ay 10 katao ang kinakailangan dito, at ito po ay nasa British Columbia, no? And again, pupunta naman tayo doon sa Jobbank at ito po ang inyong makikita. So again guys, ito pong Jobbank ay nag-hire sila ng karpentero, at ang karpentero dito ay 10 ang kinakailangan, at ang kanila pong hour dito ay nasa $30 per hour at 40 hours per week. So talagang full-time job ito. At I think itong trabaho na to ay nasa paggawa ng bahay at mga renovation. And again, sinasabi sa inyo, ito po ang employer ay nag-apply na ng LMIA, at ulitin ko ulit, no? Ito pong LMIA ay para sa mga temporary foreign workers. Hindi po ito para sa mga Canadian at permanent resident dito sa Canada. Itong mga Canadian at mga permanent resident ay mga inanyayahan lang silang mag-apply, in-encourage sila mag-apply. Kung walang qualify na mga Canadian at permanent resident, ang temporary foreign workers ay automatic na makakuha ng trabaho dito. Okay?
So again, ito pong overview dito, of course, ang lingwahe ay English at kung kayo man ay high school graduate, pwede kayo mag-apply dito 1 year or less than 2 years ang mga work experience ng ating mga kabayan dyan ng mga karpintero. Subukan nyo. No? And again, sinasabi ko kasi inyo, itong ang responsibilities and task, importante na ayusin ninyo dahil napakalaking bagay na ang inyong mga responsibilities and task ay maayos yan at pagdating sa pag-review ng mga employer, kayo po ay matatanggap dahil tama yung kanilang hinahanap. So ngayon, ang gawin natin ay i-copy natin to at ilalagay sa ating resume. So yun guys, ito yung responsibilities and tasks nila. Read and interpret blueprints. Kung kayo man ay marunong magbasa ng mga plano, napakalaking bagay ito para sa inyo na may kaalaman kayo dito sa mga pagbabasa ng mga blueprints ng bahay. And again, ito po mga drawing, mga sketches to determine the specification and calculation requirements. Kung meron kayong mga kaalaman dito sa mga paggawa ng mga sketches or mga drawing, mas ma-advantage yan para sa inyo. Ilalagay nyo sa inyong resume yan. Prepare layouts to conformance for building codes using material tools. And again, measure, nagka-cut, shape, assembled, and join materials made of wood. And then wood substitutes, lightweight, steel, and other materials. Build foundation, install floor beams, naglay subflooring, and walls and roof system. Fit and install windows, doors, stairs, moldings, and hardware. Nag-maintain, nag-repair, nag-renovate residential and wooden structures in mills, mines, hospital, industrial plants, and other establishment. And again, sinasabi ko nga sa inyo, ito pong ating, yung kanilang email address, ilalagay natin sa description box para kayo ay mag-apply kung kayo man ay mayroong sapat na kaalaman dito sa trabaho ng pagiging karpintero. So again, yung ating mga kabayan dyan na mayroong mga sapat na qualification dito dun sa mga sinasabi natin sa responsibilities and tasks, napakalaking bagay yan na kayo ay mayroong ganyan para kayo ay makakwalify. So bago kayo mag-apply dito, importante may mga documents kayo like passport, meron kayong mga NBI clearance, meron kayong mga ano-ano pang mga documents na ready na para kayo ay, kung sakali man kayo ay matanggap ng mga employer dito, medyo hindi na kayo masyado mahirapan dahil kumpleto na kayo. No? Ang NBI naman siguro marirenew na siya, pero at least ang renewal niyan hindi na ganun kahirap dahil renewal na lang siya. So subukan nyo lang mag-apply dito at sinasabi sa inyo, mag-research lang kayo dito sa job bank, mag-research lang kayo sa mga job site, mag-research lang kayo dito sa mga trabaho opportunities sa Canada. And meron tayong mga legit agents sa Pilipinas na pwede kayo mag-apply. No? Puntahan ninyo ang DMW dahil andun po nakalista lahat ng mga employer, nakalista lahat ng mga agency na pwede ninyong applyan. Pwede rin kayo pumunta sa POEA dahil registered naman din talaga sila na talagang andun lahat ang listahan. Kaya ang research ang importante kung kayo man ay nagnais, nagbalak ng mga opportunity sa Canada. Importante, kayo mismo magbabasa, kayo mismo magre-research para at least kayo alam ninyo kung talagang ano ba ang dapat nyong gawin. Yung ating mga kabayan na nagtatrabaho sa call center, mga medrep, mga kung ano man ang mga kinakailangan yung mga trabaho, puntahan nyo itong job bank at ilagay nyo yung mga ano man ang inyong mga work experience. Sinasabi sa inyo na importante mag-apply kayo ayon sa inyong work experience. Dahil importante yan upang kayo ay makakwalify talaga sa mga trabaho. Dahil ang iba, sinasabi ko sa inyo, mga engineer sila, tapos nagtatrabaho lang sila sa farming. Hindi pwede yun. Kung wala naman kayong experience na kayo ay isang engineer, tapos wala kayong idea or experience dito sa farming or butcher, hindi naman kayo matatanggap dyan. Di ba? Sinasabi sa inyo, paulit-ulit to dahil marami pa rin tayong mga kabayan na medyo sila ay truck driver, gusto pumasok sa farming. Wala silang experience sa pagpa-farm. Sila po ay truck driver sa Middle East. Sila po ay truck driver sa Pilipinas. So, again, sasabi sa inyo, importante na mag-apply kayo ayon sa mga experience niyo dahil napakalaking bagay na kayo ay mag-apply
ayon sa inyong experience. And again, sinasabi sa inyo, kung hindi man nagre-response yung mga employer ninyo or yung mga pinapasahan ninyo ng mga resume ninyo, antay-antay lang. Okay, antay-antay lang. Kasi syempre sila ay nagkakaroon ng parang ginagather nila lahat ng mga aplikante, pinipili nila kung sino yung qualified dito sa mga trabaho na to, o ito silang tawagan natin. Kaya nga sinasabi sa inyo dito sa ating video na tinuturo sa inyo na ayusin ang inyong mga resume upang kayo ay magkaroon ng mga chances na matatanggap ng mga employer dito sa Canada. Okay? So, but again, sasabi sa inyo, pwede nyo i-share itong ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak pumunta sa Canada. Pwede nyo i-share itong ating mga video sa inyong mga social media, sa Facebook niyo, share ninyo para at least marami tayong matulungan. At ako po ay masaya na kayo makarating ng Canada at magkita-kita tayo dito at magkape-kape tayo. Okay? So, but again guys, sana po may natutunan naman kayo dito sa ating vlog ngayon. At sasabi ko, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-subscribe niyo at para at least kayo ay maging updated kung ano bang merong kaganapan dito sa aking YouTube channel. At ako po yung nagpo-post every 3 days dito sa ating YouTube para at least kayo ay mabigyan ng pagkakataon na baka para sa inyo, no? Para sa inyo na kayo ay makakuha ng mga trabaho dito sa Canada. So ganoon po guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking channel. Ako ulit si Noy Tebs. God bless and a beautiful day.